Mount Gorospe and my fellow coffee centers. My name is Caitlin Gilbena and I'm here to present our product. We all know nowadays, cupcakes is quite trendy. Ginagamit na siya ngayon kung saan-saan. Mostly, hindi na lang siya pang dessert. Ginagamit na rin natin siya as birthday cakes, gift to someone. At alam naman natin ngayon, ang dami ng klaseng flavor na parang ikaw ma-overwhelm na sa dami, hindi mo ang panununahin mo. Pero kung titingnan natin, nagkaiba lang siya sa flavor, tsaka sa itsura, sa kulay. Pero andun pa rin yung same taste ng kanyang bread, yung icing na nag-vary. Pero we decided to make an innovation. We want to give our consumers or target market to feel the sensation inside it. Gusto namin na yung may kakaiba, na pag kinain mo siya, hindi lang parehas lang ng texture ng iba, yung lasa lang yun ng iba. Ayon, gusto namin ibang klase. So, let me teach you how we made the sparkling cupcakes. There's a great big secret about it. Everybody should be happy. This is the following ingredients we're going to use to make a vanilla cupcake. 3/4 cup of all-purpose flour, including 1/8 teaspoon of iodized salt. An egg, half a cup of white sugar, 2 teaspoons of vanilla extract, half teaspoon of baking soda, a 1/4 cup of vegetable oil, and the last ingredients is the buttermilk, which we will show you how to make it later. Ang una natin gagawin ay isi-sift natin yung flour para ma-make sure natin na walang matitirang buo-buo kasi pwede yung mag-cause na masira yon. Yan. Na-sift na natin siya, so wala nang buo-buo. Isa-set aside na natin siya for a moment. Ngayon, ang gagawin natin, i-cream natin yung sugar, vegetable oil, egg, and vanilla extract. First, ilagay natin yung sugar sa bowl na bago. Then, ilalagay yung oil. Ngayon, i-whisk na natin siya. Before natin ilagay yung 2 teaspoon of vanilla extract. Ngayon, yung extract. Teaspoon. Then, i-mix ulit natin siya. Then, we'll put the egg. So, ito yung consistency na gusto natin makuha. Basta i-whisk lang ng i-whisk para makuha yung ganitong texture. After nito, ipapakita na rin natin kung paano naman gumawa ng buttermilk. Kanina, sabi ko gagawa tayo ng buttermilk. So, ito yung mga simpleng ingredients niya lang. Una is 1/4 cup of evaporated milk and the secret ingredients is a teaspoon of vinegar. Siyempre, simple lang naman yung proseso eh. Ihahalo natin yung vinegar sa milk. Haluin natin hanggang mag-curdle yung milk tsaka yung vinegar. Ayan, after ma-prepare natin lahat ng ingredients, kasama yung buttermilk, andito si Kuya Carl para i-assist tayo sa tamang proseso para pagsamasamahin yun. Okay. So, nung na-prepare natin yung buttermilk kanina, lalagyan na natin din yung ating 1/2 teaspoon of baking soda. Ang purpose nito kasi, para mag-form siya ng foam.
So, yung baking soda, once na hinalo mo siya sa another acid, mag-form siya ng foam. And since yung buttermilk kanina na ginawa natin is merong vinegar, so, as you can see ito, nag-foam siya. Yung kanyang volume is nadagdagan. Kanina 1/4 lang siya. Ayan. Then ngayon nadagdagan na siya, almost reaching 1/2 cup. Because nag-foam na siya, nag-rise na yung kanyang liquid. So, after yan, set aside na natin yan. Yung kanina, na ginawa nating sugar mixture, yung kinilima natin sugar, ito yung magiging final niya, since natunaw na yung sugar niya. Itatransfer natin siya dito sa ating mixing bowl. Yan. So, we will use this spatula para mas makuha natin lahat. Parang walang masayang. Yan. In this process, hindi kasi pwede na basta na lang natin ilalagay itong flour tsaka yung buttermilk. So, gagawin natin alternately, pag isa-isa natin i-mix yan. So, we will start putting the flour, then next the buttermilk, then another flour, another buttermilk. So, until ang pinakahuling ingredient na ihalo natin is the flour again. So it means na unang ilalagay natin is flour and the last na ilalagay natin is flour din. So, what I do is wala akong part of the flour. Yan. Then, slowly mix it. Hindi ka pwedeng magmadali sa pag-mix niyan kasi the bubbles na meron sa loob ng mixture, ng liquid mixture, yan ang pinaka-importanting pinaka-importanting bagay sa paggawa ng cupcake and cakes. Because yung mga bubbles yan yung mag-serve as parang hangin sa loob. So, dahil doon sa mga bubbles na nakikreate nito, nagiging fluffy yung cake, nagiging fluffy yung mga cupcakes, ganyan. Pero Kuya Carl, paano pag binilisan mo, ano mangyayari sa cupcake natin? Kapag binilisan mo yung list niya, napuputok mo yung mga bubbles na necessary for making the cupcakes, which pag naputok mo siya, pag niluto mo siya, yun yung magiging sobrang tigas. Magiging firm masyado yung cupcake. Nagiging bread siya. Minsan nga mas matigas pa siya sa bread kasi nga yung bubbles na yun, parang siyang yung nagsiserve as a space sa loob. Kasi yung ating flour, yung ating mixture, magra-rise yan eh. So magra-rise siya. So kailangan meron siyang enough space sa loob para pagka nag-bloom yung mga yung mga ingredients sa loob, meron siyang hindi siya magsiksikan sa loob. So ito, after nung flour, naihalo ko na siya. Next natin, partly yung ating buttermilk na mayroong baking soda. As you can see, may mga bubbles siya. Dahan-dahan mo lang siya ihalo. Hindi mo kailangan magmadali na maghalo pag gagawa ka ng cupcake. Kasi kailangan i-conserve mo yung mga bubbles na magagawa mo. Yun din yung purpose ng oil dito. Kasi yung oil na nilalagay dito, nagsiserve din siya as hindi lang siya basta ingredient, nagsiserve din siya as pang-retain ng bubbles. So, here maglalagay ako ng Kuya Carl, bakit buttermilk? Wala naman butter. Well, hindi natin malalam. Sila na gumawa niyan. Sino man naka-invento ng buttermilk. Sila na nag-start na gumawa niyan. What's important is, kailangan pag gagawa ka ng cupcake, merong buttermilk. Siya kasi yung ang buttermilk kasi, ang purpose ng buttermilk, siya naman yung gagawa ng paraan para maging moist yung cupcake mo. So, pagka nakakain ka ng cupcake na dry, possibly hindi sila gumamit ng buttermilk or ano mang pwedeng substitute. So yan, ihalo ko na lahat yung buttermilk ko. Halo ko siya ulit. So as you can see yan, ang dami yung bubbles na na-create. Yan yung bubbles na necessary yan. Siyempre, hindi mo naman maiwasan na hindi mo maputok yung iba, pero kailangan pa rin dahan-dahan kasi yung mga mini bubbles na minsan kahit hindi mo na nakikita, yan yung magiging reason kung bakit magiging fluffy siya. So, sabi ko kanina, nag-start tayo maglagay ng flour, then mag-end din tayo sa paglalagay ng flour. Okay. Ang reason naman kung bakit inisa-isa natin yan, kasi pagka binigla natin ng lagay, may possibility na yung flour, putukin niya yung mga bubbles before pa siya ma-mix. Kaya isa-isa. Kasi walang pinagkaiba yan sa di ba pagka naglalaba ka, di ba may maraming bula? Tapos, bila mong binuhusan ng maraming powder. Di ba bawat babagsakan ng powder na sabon, di ba pumuputok yung bula? Although sabon din naman sila. So, parang ganun din yung parang halos ganun din yung logic niya eh.
So, yan. Hindi mo rin siya pwede i-overmix. Dahil yun nga, ang reason, pag in-overmix mo siya, puputokin mo yung bubble. So, tama na yan. As long as na-incorporate mo na lahat, diba? As long as all the ingredients are well incorporated, you should stop mixing already. Or unless you want to make a bread. Or you want your cupcake to become a bread. Ayan, di ba ang dami tututunan kay Kuya Carl? Okay. Ayan, thank you Kuya Carl sa pagtulong sa amin sa paggawa ng cupcake mixture. So ngayon, kung gusto niyo may different variation ng hindi lang plain na vanilla cupcake yung gagawin yung cupcake, pwede kayo mag-add on ng chocolate chips, katulad ng gagawin ko. Pwede rin kayo mag-add ng raisins, peanuts, almonds, kung ano man gusto nyo. Pero may tamang process doon. Katulad ng ginawa ko kanina, yung chocolate chip, hinaluan ko ng flour. Para hindi bumaba lahat yung chocolate chip natin sa baba ng cupcake. Ngayon, ilalagay ko na siya. Tapos, dapat, ang gagamitin natin, huwag natin kakalimutan, gamitin yung spatula. Kasi pag ginamit natin yung whisk, mawawala yung bubbles na kailangan i-maintain daw natin, sabi nga ni Kuya Carl. Ngayon, ang method na gagawin natin sa paghalo is folding. Tulad nito. Yan. Dahan-dahan lang din, kasi baka mawala yung bubbles natin. Cause you're the one I'm looking for. Yes, you know. So, dati, ano nga po yung pinagkaiba ng cupcake natin sa cupcake ng iba? Siyempre, yun yung gagawin natin ngayon. Papakita natin kung ano yung pinagkaiba ng cupcake natin sa iba. So, after na ating na-ibig yung cupcake, first na gagawin natin is, siyempre, first is kakat natin yung sa gitna, puputasan natin yung cupcake. So, after natin nabutasan yung cupcake, tanggalin natin yung portion na kinat natin para magkaroon ng butas sa gitna. Then, set aside. And susunod natin ang gagawin is tuturo na ni Tita. So, ngayon, nakasta nila yung kita ng cupcake. So, ngayon naman ang gagawin natin is yung pinaka-surprise. So, ngayon, nag-prepare kami ng isang lalagyan na pagkalagyan natin ng pop rocks. So, ito, pop rocks. So, magtaka tayo, then, sasalin natin. Para i-prepare na natin yung ilalagay natin sa cupcake natin. So, yan. Everybody should be happy. You know what I'm saying? So ngayon, ito na yung gagamitin natin sa cupcake natin. Meron din tayo tinatawag na powder sugar. So Dorothy, ano bang gagawin natin dito sa powder sugar? Siyempre, yung powder sugar is in-mix natin siya dito sa pop rocks para hindi masira nung moist ng cupcake yung pop rocks. Ayan, i-mix natin. Ulit, para hindi masira ng moist ng cupcakes yung ating pop rocks. Ayan. Ito na yung yung mix. So now, ipapakita na natin yung paglalagay natin ng ating surprise sa cupcakes natin. So yan. So ito na yung nakapack. Then, lalagyan na natin sa loob ng pop rocks. Sakto lang. Then, pag nalagyan na natin, huwag natin pupunuin na kasi may kailangan pa tayo gawin dito sa cut portion. So, ibabalik natin yung pinat nila kanina dito. Tatakip natin. Pagkain po natin ng kahit konti lang para hindi siya umaan. Tatakpan. So, ito. Parang walang nangyari. Susunod naman na gagawin, lalagyan natin ng whipped cream sa taas yung cupcake natin. So yung first na technique ng pag-frosting is from inside to outside. Yan.
So ngayon, ang second technique naman is magmumula ang frosting natin from outside to inside. Yan. So yun, kung hindi kayo nakontento sa first and second design, pwede naman nating dagdagan gamit yung ganitong design. Sa gitna lang. So yung last step natin is yung paglalagay ng candy sprinkle sa cupcake natin. So, ngayon, papakita namin meron tayong red na candy sprinkles ring at saka na Pero pwede nyo naman silang pagsama-samahin para ilagay din sa cupcake nyo. Ano? So, ito talaga na tayo. The more the merrier. Pwede mix. Palit tayo. Mix product. Palit tayo. Red. Yan. Pwede pong mag-mix ng kahit anong color. Kung gusto nyo, para maging colorful. Uy, ang ganda ng ano. Maganda yung sa akin. Salamat. Ayan, tapos na yung sa akin. Ay, nalagay. So, ito yung New Year's